Gilas season na ulit, meaning marami na ulit mga usapin tungkol sa mga dapat idagdag at bawas sa ating national team. Lumalabas na rin ng mga dream teams and lineups na dapat gagawa rin ako sana, kaso unfortunately nagkasakit ako the past few days kaya wala ring upload sa lahat ng channel. Pero we're here, andito na tayo, mga 80% functioning person na, so dinicide ko na lang na ilagay sa tier list yung mga originally nasa listahan ko at dinagdagan ko na rin ng iba pa para pag-usapan natin sino-sino yung mga sa tingin ko na pwedeng makonsider para sa Gilas team. Itong players na nandito sa harap natin, mix to ng mga players na gusto ko, na personal nga na nasa listahan ko, tsaka mga lagi ko nakikita sa mga online discussions, whether sa mga page, sa mga group, or even sa mga forums. So dito makikita natin, we have 4 tiers: main squad, team B, expanded pool, tsaka pass. So yung main squad, kapag nilagay natin dyan, ibig sabihin nun na parang I would love to see this player na maisama sa main squad because of their attributes and their qualities, na parang nafe-feel niya yung need ng main team. And hindi naman necessarily kailangan perfect fit or perfect yung timeline, yung age. Hindi naman kailangan na sobrang perfect. At the very least man lang ma-feel yung need para makapag-qualify sa World Cup pa kung meron pang chance, 'di ba? And then yung team B naman, ito yung mga players na parang pwede sa main squad pero I would love them to see muna sa other stages, like kunwari sa Asiad, sa mga SEA Games. Kumbaga siguro ibig sabihin nun hindi pa enough yung nakikita ko para ma-assure ko na ilagay sa main squad. Kailangan ko munang ma-testing. Yun yung team B. And then expanded pool naman, ito kumbaga yung pag nag-apply ka ng trabaho, ang sasagot sa'yo, okay, shortlisted ka, na parang, okay, gusto ka namin, sige, nasa listahan ka namin, pero hindi kami sure kung makukuha ka kasi may other candidates na baka mauna sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na banu ka, hindi naman ibig sabihin na hindi ka magaling at di ka namin ever kukunin, pero may mga nauna lang. And then sa pass naman, hindi naman ibig sabihin nito na bano or ayaw talaga. Maybe hindi na muna. Parang, or hindi na lang muna. Galing nga, hindi nga muna. Parang sige, pass na muna. Next time na lang, or maybe the time was up or is up na. Nakuha mo na yung time mo or baka hindi mo pa time. So yun yung pass na tier. So we have players here. Una sa lahat, pag-usapan natin sa listahan ay si Remy Martin na currently naglalaro sa SGA sa Jones Cup. Hindi ganun kaganda pa yung pinapakita ni Remy Martin for Jones Cup sa SGA. Pero I think ang benta kasi kay Remy Martin is yung ceiling. Siya yung high risk, high reward type of player. If ever, let's just say, kumbaga nandito siya sa listahan, by the way, considering na ma-approve siya as local. If ma-approve siya as local, yung best version ng Remy Martin could be Gilas's main point guard or even the second point guard sa rotation. That's not bad. Hindi naman sama yun. Pero right now kasi, medyo gamble pa si Remy Martin. Marami ako nakikita na valid naman, though of course we cannot also blame the players if yun yung gawin nila, na parang one and done. Ginagawang one and done yung Gilas para makapagbilig. Maybe Remy Martin goes to the B-League or Korea or even PBA after niya mag-Gilas. We never know, hindi natin alam. And if ever mag-Korea siya, I mean, hindi naman na natin siya pwedeng gawing against him or i-put yun against him. Pero anyway, speaking of Gilas Pilipinas, still, di ba, yung best version of Remy Martin is a good, really good point guard. Average version of Remy Martin is still quite good. Kumbaga, not maybe Dalf Panopio level, na pag-usapan din natin later, andito siya sa listahan. Maybe ganun level siya. Maybe yung medium or yung moderate or yung average lang na Remy Martin, which is kind of what we're seeing right now sa SGA. Kumbaga yung Remy Martin na parang okay, andyan yung skill set pero hindi pa ganong sobrang nagtatranslate. Maybe nasa siya, RJ Abarrientos level or maybe even better pa nga kasi si RJ naglaro siya last window, he shot the bed, diba? So maybe right now I would take Remy Martin over RJ if local si Remy Martin just to see kung sinong mas okay, diba? Yun yung kagandahan of having options. Pero right now, I would put Remy Martin muna sa Team B kasi yung sa SGA na performance niya, medyo napaisip ako ng onte, parang okay, hindi naman agad-agad porket sinabi mong NCAA Division 1, magta-translate agad yun. Kailangan siguro i-marinate pa muna ng onte and mas masanay pa. Maybe sa SEA Games muna, di ba? Parang yan, sa Jones Cup muna, and then susunod maybe sa Asiad or sa SEA Games. Then let's see, malay natin, pwede na sa main squad. Then second player is Bobby Ray Parks. Speaking of SEA Games,
Ang ganda ng nilaro niya sa SEA Games nung huling naglaro siya doon. Ray Parks naman kasi has always been a consistent 3 and D guy. Though yung D, medyo questionable na right now kasi medyo may edad na, hindi na siya laterally competitive kumpara sa mga nakakalaban natin sa international standards. As far as I can remember, Japan, kasi kakacheck ko lang nung nakaraan kay Bobby Ray Parks. I think he's playing for Japan sa Ibaraki Robots, na yung percentages niya sa 3 points the past couple of seasons, even the past few years, has been consistent above 36% siya lagi. So yung shooting ni Ray Parks talaga yung titignan mo kung i-consider mo siya sa Gilas Pilipinas. And nung laro siya sa SEA Games, nakita naman natin na yung shooting niya very reliable and pwede pa din naman. Papasa pa rin naman if ever kulangin ng Gilas Pilipinas sa tao. Pero right now, sa options na meron ng Gilas Pilipinas sa wings, ilalagay ko muna siya sa expanded pool kasi parang yes, it would be nice to have a Bobby Ray Parks ready na ipasok sa lineup if ever kulangin sila sa tao. Pero right now, ibibigay ko muna yung chance na yun sa ibang players na medyo mas bata ng onte, mas may potential, mas kailangan ng experience. The next player, another SEA Games legend, Jamie Malonzo. Maganda nilaro sa SEA Games. So ako, torn ako between expanded and pass, pero I think lalagay ko muna siya sa pass kasi ilalagay ko rin yung narrative na kung anong nangyari sa kanya and ano yung, mga nangyari. Next player is Robert Bolick. He's going to be the first guy na ilalagay ko sa main squad kasi si Bolick, okay, i-breakdown ko to ng unti-unti. Kasi ano bang sinisigaw nating lahat ng fans? Anong kulang ngayon? Besides sa bigs, diba? Yung bigs kasi marami, pero for some reason, kinukulang yung naglalaro. Wala masyado naglalaro. Pero ang talagang kulang in terms of skills, talaga, yung point guard. Kasi nakita natin, last window, walang magaling mag-dribble, walang magaling magdala ng team, facilitate, and score at the same time. Kasi it's either score, pero kulang sa pag-facilitate, or facilitate, pero walang score, or walang defense. I think si Bolick yung magiging parang middle ground sa lahat ng yon na he can dribble, he can facilitate, kaya niya magbagal ng opensa, kaya niya naman mag-lead ng takbuhan, and then kaya niya shoot. Isa pa yon sa mga bagay na kinulang sa mga gwardiya natin last window. Diba? Outside of Juan Gomez de Leaño, lahat ng gwardiya hindi makashoot. Si Bolick, sure ako makakashoot. Maybe hindi rin naman sure, pero better chances, diba, for him to really shoot. Kasi nung last SEA Games, nagta-translate naman yung shooting niya. Kung mga crazy shots niya, diba, mga fadeaway contested step back, kung anong kalokohan na hindi dapat ina-attempt ng isang normal na tao. Pero pag si Robert Bolick yun, kahit na mukhang sobrang imposible, meron kang tiwala na papasok yun kasi si Robert Bolick siya. Ang weaknesses lang naman ni Bolick kasi very distinct, very specific yung laro niya na baka hindi siya magustuhan ng mga coaches sa international teams like maybe team code or even the past coaches kung ilalagay mo siya sa teams na yun, di ba? Kasi oftentimes yung Robert Bolick style of play, i-design mo para kay Robert Bolick or i-design mo yung team mo para kay Bolick. Pero mahirap kasi na baliktad na si Bolick yung mag-a-adjust. Pero kung ngayon, ang kailangan mo lang talaga ay need someone who can score, dribble, shoot, facilitate, lagay mo na si Bolick. I think hindi naman mahirap for Bolick to adjust this game para di ba? Gets nyo naman siguro ako doon. And I think gets nyo ako. So next player, another point guard is Dalf Panopio. Junior Gilas noon. Ngayon playing for Blackwater, has been inconsistent pero may flashes of being a good point guard. Though yung defense niya sometimes suspect, pero yung facilitating, yung pag-facilitate niya and yung pagiging floor general is quite there. It's quite present sa kanyang stint so far sa PBA. Pero right now, pass muna ako kay Dalf Panopio. Kasi, again, he's not bad, pero may other options pa na pwedeng i-consider before him. So, next player is Justin Arana. Gusto ko siya ilagay sa main squad. Ito yung argument ko for him sa main squad. Ayun na nga, ang daming ang bigs, pero hindi laging present lahat. So, si Arana, I think, as long as yung mga PBA guys are present din si Arana. Most probably. And si Arana is not the biggest player. 6'6", 6'7" ata siya or 6'6". I think 6'6 and a half siya. Pero yung build kasi ng katawan niya, medyo malaki siya. Para siyang mini Junmar in some essence. Pero meron siyang konting dribbling. And meron siyang touch around the free throw line na pang one-hander. Para siyang, minsan bumabam Adebayo pa nga siya. Yung parang in and out dribble sa top of the key. 2 dribbles crossover. May ganun si Justin Arana.
And of course, hindi niya yun magagawa ng madala sa internationals. Going to be more of a Mark Pingris type of guy. And okay na ako doon. Kasi kung maglalagay ka lang naman ng, kumbaga si Mike Phillips, kunyari, ngayon, hindi available. If kailangan mo lang naman ng energy guy to grab some rebounds, get some easy 2 points underneath the basket na hindi si Troy Rosario. Kasi si Troy Rosario, yung touch niya around the basket is diabolical, horrible. Yung finishing ni Troy Rosario around the rim is so bad. I'd rather have Justin Arana. Pero right now, Team B muna. Tingnan muna natin. Kasi again, yung issues nga sa height, baka kung si Junmar nga hirap, di ba? Ano pa kaya yung, kumbaga, Charmeleon version ni Charizard? And I hope sana naman, di ba, ma-figure out ni Justin Arana kasi it would be a nice, option to have a Justin Arana sa main squad. And the next player is Adrian Nocum. Marami akong nakikita nung nakaraan na magandang laro ni Nocum na i-consider sa main squad si Adrian Nocum. Agree naman ako. Like, gusto ko rin si Nocum pero kasi kung ang choice ko is Adrian Nocum or CJ Perez kasi they're essentially the same player. Though yung playmaking ni Nocum medyo nauungusan na ng onti si CJ. Pero kung ang choice ko, CJ or Nocum, magsi-CJ ako because of the familiarity and the shooting. Na minsan kasi pwedeng pumutok si CJ ng 15 points sa FIBA because of his 3-point shooting, diba? Minsan pumuputok si CJ. And si Nocum, right now, he's just another Scottie Thompson sa mata ko. So, alam mo yun, right now, of course, pipiliin ni Coach Tim Con si Scottie over Adrian Nocum. Yun yung unfortunate truth. And ako personally, I would rather see Adrian Nocum para may bagong, may bagong player. Tignan lang natin, di ba? And figure out natin along the way. Pero ako, I'd rather have Adrian Nocum. Pero right now kasi, ang comparison ko right now, hindi is Scottie versus Nocum dahil para silang player. Ang comparison ko, Robert Bolick, CJ Perez, or Adrian Nocum. Mas pipiliin ko si Robert Bolick, CJ Perez over Adrian Nocum. And even Remy Martin. Maybe I would consider Remy Martin muna. Mas ilalakad ko muna yung papeles ni Remy Martin. Pero I think hindi naman masama siguro kung ka-level siya ni Justin Arana. Gusto ko siya ilagay sana sa expanded pool pero dahil sa current performances sa PBA, why not? And the next player is Jeyu Chu, pass. Alam ko maganda performance si Jeyu Chu so far sa PBA conference pero may Justin Arana na tayo dito. Pass na muna kay Jeyu Chu. Pag nag-improve palalo si Jeyu Chu, maybe isa pang level, maybe we see him here sa Team B. Maybe pang A-shad na talaga siya. Next player is Arvin Tolentino. Ilalagay ko siya sa main squad. Same ng reasoning ko kay Berto. Si Arvin kasi consistent shooter sa international level, kabisado sistema ni Coach Tim Cone, and may experience siya sa Gilas Pilipinas, though recently hindi siya ganong nako-consider sa team. Pero ano bang kulang ng Gilas Pilipinas? Shooting, especially sa wing position. Kumbaga, same with Berto Bolick, he fills in a need kasi and meron naman na siyang experience sa international. So ilalagay ko siya sa main squad. Just, to spice things up. The next player is Francis Lopez. Lagi ko siya sa expanded pool. Yung idea of Francis Lopez kasi before, nung medyo nasa UAAP juniors pa siya, iba kasi yung idea of Francis Lopez noon sa Francis Lopez in practice, unfortunately. And ngayon kasi Francis Lopez is an undersized big man sa team niya ngayon sa Japan. Kumbaga, would you rather have Justin Arana, a real big man, di ba, na make real post moves and finishing sa team mo, or Francis Lopez na essentially a pick and roll, one-sided, one-trick pony player. Though yung athleticism niya, yung gifts talaga niya kasi, some would argue pang NBA level yung gifts ng isang Francis Lopez. So, pipili ka na lang, athleticism ba or effectiveness. So, ako mauunahin ko yung effectiveness kasi ang problema ng Gilas, we have a lot of players that can play a certain position eh. Ang dami nating point guard na hindi kaya maging point guard. Ang dami nating shooting guard na hindi makashoot. Ang dami nating small forward na hindi naman forward. Ang daming center na hindi kayang maging center of gravity sa offense para i-draw in yung defense sa kalaban. Anyway, the last player is Matthew Wright. Again, another SEA Games legend playing for SGA right now. Pass na muna ako kay Matthew Wright. Kasi I think we've seen enough of Matthew Wright internationally right now. And bibigay ko na lang kay Arvin Tolentino yung position na instead ibibigay ko kay Matthew Wright. So yan yung listahan. I wanted sana na mas maiksi tong video and mas brief yung explanations ko. Pero I hope naging klaro naman ako and hindi puro and puro diba.